po dito sa sanahan upang magdala ng kanyang salita. Tayo po ay tumayong lahat at ating pong basahin po ang ating pong text ngayong gabi. So sa aklat po ng John chapter 5 verse 39. Sige po, ating basahin po sa wikang Tagalog at at the same time ay basahin din po natin sa King James Version. Sige po, kung inyo na pong nakita, ay sabay niyo po akong basahin. John 5:39, handa, basa. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sa King James Version po, ready now, read scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Sige po, tayo po na ay manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, magandang gabi po. Salamat Panginoon po sa gabing ito, sa pagkakataon muli na iyo pong ibinigay sa amin upang patuloy na makapag-aaral ng iyong salita. Salamat Panginoon sa mga nandito Panginoong Diyos na patuloy na nakakatipon upang patuloy na sumamba. Magpasalamat sa iyo pong banal pangalan. Pulayan niyo po Panginoon Diyos ang aming pong pag-aaral ngayong gabi. Nawa Panginoong Diyos ay magpagpala ang bawat isang makikinig. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pong karunungan ay pong patuloy na ibahagi sa mga ngaral, Panginoong Diyos, at patuloy na ikaw po ang may taas, malulahati sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Kaya pagpala, ilayo niyo po, Panginoong Diyos, ang anumang gawa ng kaaway, at nawa ay ang Banal Espiritu ang kumilos sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Palayan niyo po kami, patawad po sa lahat ng iyong pong nasupong kalikuan, kasalanan sa aming mga buhay, at kaya po pagpala. Purihin ka, lahat pinay amin dahil sa mas dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. So, yun po, salamat nga po muli sa Panginoon sa dakilang pribilehiyo na patuloy na pinagkakatiwala ng Panginoon sa akin upang makatayo sa inyong harapan upang magdala ng kanyang salita. Sapagkat hindi po kasi hindi madali eh. Kumbaga, mas na-appreciate ko yung laging binabanggit ng ating pastor na kapag ikaw ay mangangaral dito sa unahan ay hindi talaga madali. Doon pa lang sa pag-aaral eh. Kasi kapag ikaw ay nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi to katulad ng napapanood natin sa TV. Kasi yung mga napapanood natin sa TV parang na-inform lang tayo eh. Kumbaga ang idea ay may nasasagap lang, may nalalaman lang tayo pero hindi nakakapagbago ng ating buhay. Pero nakakatuwa sa Panginoon, kapag salita ng Panginoon tinuturo mo, walang pakialam kung sino nagdadala. Basta wag ang alam mo ang salita ng Panginoon ang tinuturo, dapat tayo makinig. Kasi ito tinuturo sa atin ng Panginoon, hindi para lang malaman natin, kundi para baguhin yung ating buhay. Talaga Kasi tayo ay nasa mundong ito, tayo ay inaasahan ng Diyos na lumago. So yan ay ang paglago ay isang paraan ng paglago ay kapag ikaw ay nalalim sa pagkakilala sa kanyang mga salita. Nakapalapit yung relasyon mo sa Panginoon. So yun po, ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay sa aklat po ng John chapter 5. So parang ito na po yung kumbaga ay last Wednesday natin para itakal po yung Bible. So parang next week po yata ay ang takal na natin is about prayer. So nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan po yung gustong ipabatid ng Panginoon ngayong gabi sa atin. So dito po sa atin pong text sa John chapter 5 verse 39, ang sabi po dyan ay, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo sa akin. So bali po yan ay kung bakit nabanggit po yan, John chapter 5 verse 39, ay atin po munang tingnan yung kumbaga ay pinaka-context niyan. Kasi ang John chapter 5 po ay sinulat, meron po diyang tagpo na merong pinagaling ang Panginoong Jesus. So kung atin pong babasahin, kapag magkaroon po na tayo ng background, sabi po dito sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagkaroon nga ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga ay may isang tangkes tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Nasa mga ito ay nangahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit
mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon ang may sakit. So, ang context po nito ay merong isang lalaking, kumbaga ay nakatambay sa isang lugar doon sa Jerusalem na kung tawagin ay Bethesda. Kumbaga ay meron kasi doong paniniwala na kapag yung lugar na yon ay meron kasi tubig doon eh. Na kapag daw merong lumusong doon, kapag gumalaw yung tubig, ibig sabihin may lumusong na anghel. At yung pinakaunang piyok, at yung pinakaunang lulusong doon ay gagaling. Pero ang nakatuwa dito, tingnan, pagdating ng verse 6, nang makita nga ni Jesus ang nakahandusay at mapagilang sa malaon ng panahong may sakit. So ito po ay 38 years nang may sakit. So imagine niyo po kung kayo ay ganito na parang hindi nawawalan ng pag-asa. Kumbaga pero salamat dahil dumating yung pagkakataon na ang mismong Panginoon ang lumapit sa kanya. Ang sabi dito ay, pagdating ng verse 7, sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tangke pagkakalakaw ng tubig. Datapwat samantalang ako'y nababaroon, ay nakalusong na muna ang ibabago ako. So, ang idea po ay bago pa siya makarusong, laging minauna sa kanya. Pero ito ang sabi ng Panginoon Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ng lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon ngay araw ng mga Sabat. So, ang gusto ko lang pong i-point dito ay merong pinagaling ang Panginoong Jesus. At kasi ang ating pagtatalakayan po yung tinatawag nating yung verse 39. Sabi diyan kasi, saliksikin ninyo mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpato tungkol sa akin. So, bakit ba nabanggit yan ng Panginoon? Kasi ito niyo, kung inyo mapapansin doon sa tagpo, hindi nagpagaling ang Panginoon. Pero alam niyo Panginoon, kung tumiming laging parang ang idea ay laging, yung malapit laging yung laging, yung takaw atensyon. Tingnan nyo, nagpagaling siya ay yung tinatawag na araw ng mga Sabat. So, kumbaga ang idea, para ipakilala niya ang kanyang sarili na higit sa lahat, meron siyang ginagawang kumbaga ay sa paningin ng iba ay illegal. Pero sa kanya, may gusto siyang iparating. Kasi tingnan nyo, kung matatandaan nyo dyan, sabi dyan, di pinagaling ng Panginoong Jesus. Yun nga yung may sakit. So, hindi niya makita ang Panginoong Jesus Hanggang ginawa niya, hinanapan niya. Hanggang sa masumpungan niya ang Panginoong Jesus isang araw at nung malaman niya kung sino yun, pinagsabi niya dun sa mga tao. Ngayon, itong mga taong ito ay nagtaka. Kasi bakit? Kasi ang nagpagaling sa kanya ay ang Panginoong Jesus. So, sabi dito, ay pinagaling ng Panginoong Jesus ito ng araw ng Sabat. Kumbaga sa pagdating sa mga tao, siya ay kumbaga ay labagista. Kasi ito mo, kasi sa kanila, pagdating sa kanila, kapag ikaw ay anak ng Diyos, dapat ikaw ay obeyer of the law. Ikaw ay dapat inasunod sa kautusan. Pero ang Panginoong Jesus, pinatunayan niyang higit siya dun sa kautusan Kasi ito mo, mismong nagpagaling siya ay araw ng mga Sabat. Tapos kapag ating didiretsuhin yung kwento, ating makikita dyan hanggang sa pinakilala ng Panginoon, kumbaga ay pinagtanggol na ng Panginoon ang kanyang sarili, pinakilala niya na hindi niya magagawa ito kung hindi siya galing sa Diyos. Ngayon, pagdating ng verse 37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin, kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Pagdating ng verse 38, at kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo, sapagkat hindi kayo nagsisampatalaya sa kanyang sinugo. So dito makikita natin diyan. Merong tagpong nabanggit bago sabihin ng Panginoon na saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo ang mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nangagpatotoo sa akin. So ang gusto ko pong i-point ay bakit tayo pinagsasaliksik ng Panginoon? Ano yung importante? Ano yung kahalagahan na tayo ay nagsisearch ng scripture? Dito po sa tagpong ito, ang kausap ng Panginoon ay yung mga Hudyo. Sabi nga dyan ay, kumbaga ay, sila ay hindi nakakilala sa Panginoon. Kasi ang alam lang nila ay
ang tinutukoy kasi ditong, kasi parang ang idea ng tagpo ng kwento, binabato nila sa Panginoon na ang Panginoon ay manunuway ng kasulatan. Kumbaga ay yung ang idea ay nilalabag ng Panginoon ang kautusan. Pero ang sabi diyan ng Panginoon, saliksikin niyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpatotoo tungkol sa akin. So bakit niya sinabi yon? Kasi ang itong mga Hudyong ito, ang feeling kasi nila sa kanilang sarili, madami na silang alam. Kasi ang akala nila ang alam nila kapag ang isang tao dapat ay masunod sa sa kautusan. Ngayon, ang Panginoon sa ilabagista, ay ngayon, kinukontra nila ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, saliksikin nga ninyo ang kasulatan. Ano ba talaga ang nakalagay sa Bible? Ako ba talaga yung lumalabag? Kasi sapagkat iniisip ninyo sa mga yan ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ang akala ng mga ito, ng mga Hudyong ito, kapag sila'y sumusunod sa utusan, sila iligtas na. Sabi dyan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon. Ang tinutukoy po dyan kasing kasulatan dyan ay Old Testament. Kasi ang idea po niyan, nung time ni Jesus Christ, wala pa naman po nasusulat na New Testament eh. Pero bakit sinabi yan ng Panginoon? Saliksikin niyo mga kasulatan. Kasi ang kala ng mga ito, piling magaling sila. Kala ng mga Hudyong ito, alam na nila ang kautusan. Bagamat may pagkakataon talagang makikita niya naman talaga na marami silang alam. Pero ang gustong idiin ni Panginoon, saliksikin. Iba pa kasi yung yung idea na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Iba yung tayo ay nag-aaral. Pero yung mismong saliksikin, may malalim na may malalim na idea na gustong ituro sa atin ng Panginoon. At sana yan po yung ating matutunan ngayong gabi. So doon po, kaya unang makikita natin, bakit mahalaga yung search the scripture, for in them you think you have eternal life. So nabitin po pala yung title, meron po dyan. For which they are they which testify of me. So una po natin makikita dyan, number 1, na makikita na dyan, sa John chapter 5, verse 39, sabi po dyan, search the scripture. So doon sa number 1 po, una pa lang makikita natin, ay meron pong command. Number 1 na makikita natin dyan ay command. So ibig sabihin, search the scripture. So ibig sabihin dyan, inuutusan tayo talaga ng Panginoon na magsaliksik. So bakit, kumaga ang idea, mahalaga ito importante. Bakit? Kasi, meron talaga tayong mga bagay na hindi pa alam Meron talaga tayong mga bagay na akala natin ay alam na natin, pero ang sabi sa atin ng Panginoon, saliksikin natin ang kautusan. Kasi itong mga ito, itong tagpo na pinag-uusapan natin dito, ang akala nila sa kanilang sarili, nung inuusig nila ang Panginoon, alam na nila ang kautusan. Na kapag ang isang tao, hindi kasi nila kilala ang Panginoong Jesus kung sino talaga siya. Kasi hindi nila tinasaliksik ng maigi ang kasulatan. Kaya dito sa atin, ang gustong ituro ng Panginoon dito, sa John chapter 5, verse 39, bakit niya sinabi ito? Merong command, merong utos. Kasi bakit? Importante ito. Mahalaga ito. Kasi ang sabi dyan, tayo ay bakit tinuturuan ng Panginoon na inuutusan na saliksikin ang kautusan? Kasi nga, wala tayong alam. Tandaan natin, sa tagal-tagal na nating anak ng Diyos, kahit balik-balikan natin ang nakaraan, parang ang dami pa nating hindi alam tungkol sa Panginoon, di ba? Yun nga, katulad nung nabanggit ni Pastor nung sa prophecy, nung last Sunday, ilang terminologies na o ilang talata na ba ng Biblia ang alam natin para hindi na tayo magsaliksik, para hindi na tayo magbasa, para iwalang bahala natin ang salita ng Panginoon. Kaya inuutos tayo ng Panginoon kasi alam niyang tamad tayo Alam niyang kapag tayo feeling natin magaling tayo, feeling natin alam na natin ang lahat. Parang tayo yung mga Hudyo na sumasalangsang sa Panginoon na, ikaw naman ay labagista, hindi ka namin dapat pakinggan. Pero tayo inuutosan tayo ng Panginoon. Kaya kung paano inuutosan ng Panginoon sila, saliksikin niyo ang kasulatan, dapat tayo din. Tayong anak ng Panginoon, dapat ang mas maningas na ang pagnanasa na saliksikin ang kasulatan. Kasi bakit? Wala pa nga tayong alam. Kasi ako ay 2009. Ako ay naligtas sa biyana pa ng 2009 at ngayon ay 2023 na.
sa biyaya ng Panginoon ay 14 years. Pero ang dami ko pang hindi ko alam. Ang pastor natin, lagi nagpapatotoo sa atin na kapag lagi siya nagbabasa ng Bible, sa tagal na nagbabasa, pero parang kapag nababasa niya, parang feeling niya, hindi niya pa nalalaman yun. Kaya tayo sa ating sarili, dapat ating i-desire talaga ito. Kasi sayang ating napapakinggan ito. Ilang linggo tayong nag-aaral ng pagbabasa ng Biblia. Baliwala yung ating pag-attend. Baliwala yung ating pakikinig. Kung lahat ng ating napakinggan ay hanggang pakinig lang. Walang aplikasyon. Kaya tayo minsan feeling natin, bakit hindi ka ako lumalago? Bakit ka parang wala akong alam pagdating sa Diyos? Pero pagdating sa mundo, ang dami. Tignan nyo, madali, kapag ang usapan ay sa kabila, kumbaga ay sa secular, ang dali makarelate ng tao. Pero kapag ka Bible, wala. Masakit mang katotohanan, pero tunay yan. So kahit ako ay guilty dyan. Kaya ang Panginoon nagtuturo sa atin. Inuutosan talaga tayo magsaliksik. Search the scripture. Mahalaga po yan. Kasi tingnan nyo, kung ito nga mga ito, na feeling, itong kinakausap dito ng Panginoon na ang kala nila ay alam na nila ang kautosan, pero hindi pa Kaya sabi ng Panginoon, saliksikin ninyo. So tayo po, atin pong pagsikapan talaga. Hanggat ang pakiramdam natin ay kulang ang ating kaalaman sa Panginoon, mas pagigihin natin magbasa ng Biblia. Kasi diyan tayo lalago. Diyan lalalim yung ating pagkakilala sa Kanya. Diyan kumbaga ay mas titibay yung ating pananampalataya. At yun nga, so doon makikita natin, kasi ito nyo, kasi tayo tayo ay anak na ng Panginoon ngayon. Kasi hindi na tayo katulad nila, na kumbaga ay nangangapa pa sa salita ng Panginoon. Kasi sila, ang alam lang nila sa kautusan, sundin ito. Pero tayo alam natin na kapag tayo inaturuan na alam na natin. Kaya inutos natin ng Panginoon, search the scripture. Halimbawa, kasi yan ay, kung tayo itetest ng Panginoon sa alam natin sa Biblia, ano kaya sa tingin nyo ang ating kung anong ating ranking? Halimbawa, padamihan ng ng alam na verse. O sino dito yung pupunta sa unahan at maraming alam? Oh. 'Di ba? Basic na bagay pero yan ay dapat ay nararamdaman natin 'yan. Nakala natin magaan lang 'yon. Pero dapat mabigat sa puso natin na bakit ilang taon na akong Kristiyano, ilang taon na akong nakikinig, ilang taon na akong nagbabasa, pero bakit parang wala pa akong alam? Kasi kulang yung ating ginagawa na pagsaliksik. Kaya inuutosan tayo ng Panginoon. Mahalaga po ito. Dapat ito ay ating gawin. Kasi kung tayo nga, nangangarap tayo sa mundong ito na tayo ay maging best, tawagin tayong magaling. Kumbaga, hindi naman yung idea magaling. Yung alam naman natin yun na tayo nakikipagpantayan tayo sa mundo. Pagdating sa mga bagay na alam naman nating temporary lang. Alam nating lilipas din naman. Kumbaga, ang value ay hanggang dito lang. Pero bakit hindi natin desire na kapag yung kaalaman natin dito sa mundo, ay dapat kung paanong nagrarank tayo sa mundo, dapat nagrarank din tayo sa Diyos. Na yung alam natin sa Bible, dapat hindi tayo satisfied na ito lang. Dapat hindi tayo masaya na ito lang yung alam natin. Kasi darating yung panahon na itetest ka ng Panginoon Kasi paano, halimbawa, ikaw, katulad nito, kung ang Panginoon walang alam sa kanyang salita, o ang idea paano niya masasabi sa mga taong saliksikin ninyo? Kasi buti nga may reference ang Panginoon tayo, kapag tinanong tayo, anong reference ang ating isasagot? Kapag hindi tayo nagbabasa talaga ng Biblia, kapag hindi tayo nalago sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya, dyan pa lang po, makikita pa lang natin dyan. So, kumbaga, ang gusto lang nating point po ay mahalaga. Magsalisik tayo ng kautusan. Kasi tingnan po, ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2? 1 Peter 2 verse 2, ayan po yung familiar na verse sa atin. Ang sabi po dyan, gaya ng sanggol na walang daya, gaya ng sanggol ay nasayin ninyo ang gatas sa walang daya, na ukol sa espiritu
upang sa magitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. So tayo yung mga anak na ng Diyos. Tayo yung mga sanggol. Actually, hindi na nga minsan tayo ay matatandang Kristiyano na Kumbaga, dapat yung gatas ng salita ng Diyos, dapat talagang lasap na natin. So, kaya ang utos dyan sa gaya ng mga sanggol ay nasain ninyo. Dapat tayo talaga nagnanasa. Kasi kung talagang anak tayo ng Diyos, hanapin natin yan Kasi ito nyo, ang laging inuulit sa atin, hindi tayo napayag na hindi tayo nakain. Physically. Lalo pag nagugutom. Wala ditong yung papayag na tutulog na lang tapos hindi kakain ng gutom. Wala, mamumungkal talaga yan. Pero dapat, kung paano, yung alam mo yung pakaramdam na yun, yung pag gutom ka, naghanap ka ng pagkain, lalo pag nagwa-vitamins ka, yung pakaramdam na gano'n, dapat gano'n din tayo spiritual. Dapat ay, mas kung pinag-iigin natin yung katawan natin, nagba-bodybuild tayo, dapat ang ating kaluluwa ay, mas bodybuild. Kumbaga ay laging napapakain ng salita ng Panginoon. Kasi tingnan si Job. Pagdating kay Job, gaano niya i-treat ang salita ng Panginoon? Sabi ng Job, chapter 23, verse 12. Sabi diyan, ako hindi umiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang kanyang salita, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang higit sa aking kailangang pagkain. So, ang idea dito siguro, kumbaga, si Job kumakain physically, pero hindi niya pinababayaan lalo yung kanyang spiritual. Kumbaga, 3 beses siyang kumakain physical, siguro 6 na beses siyang kumakain spiritual. At sana yan ay gawin natin. Bagamat yan ay challenge sa atin, pero yan ay kung yan ay yung desire din ni Job, dapat desire din natin yan. Kasi pare-pares tayong anak ng Panginoon Hindi naman si Job lang ang nakaranas ng kabutihan ng Panginoon Sino ba dito yung pinagkulong ng Panginoon para sabihin niyang hindi niya kailangan ng Panginoon? Di wala naman. Tayo nga minsan, tayo nga yung, tawag dito, tayo nga yung nakakalimot sa Panginoon Pero salamat kahit ganun, ang Panginoon kailanman hindi tayo pinabayaan. Kaya sana, kung paano tayong, kung paano ang ating desire ay na kumain physical, dapat lalo spiritual. So, search the scripture, utos yan ng Panginoon sa atin. Saliksikin natin ang kasulatan. So, hindi tayo wrong way kapag kaya ng ating desire sa buhay. Hindi tayo maliligaw. So, kuman. Number 1 na makita natin dyan is yung kuman. Ano pa sabi ng verse, 1 Peter chapter 3, verse 18? Ang sabi po dyan ay, Second Peter po pala, sorry. 2 Peter. Ang sabi po dyan, dadapat magsilagayo kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. So, ang gusto ko lang pong ipan dyan, lalago tayo kapag tayo malapit sa Panginoon. So, kumbaga ang pagkain physical na nakakatulong sa ating paglago. So, ang pagkain spiritual natin ay hindi gawain laman, kundi yung salita ng Panginoon. Kaya doon tayo mag-igi. Kaya yun ang ating pag-igihin sa ating mga sarili. Na tayo ay magsaliksik ng kasulatan. O kumbaga, ang salita ng Panginoon. So, yun po ang ating unang makita dyan. Kuman, merong inutos ang Panginoon. So, inutosan ng Panginoon. At ang nakakatuwa dyan, kapag tayo inutusan, wag tayong laban sa Panginoon. Kasi ang masayang buhay lagi tatandaan nyo nasa pagsunod. Mahirap pagpalain yung pasaway. Yan ay kumbaga ay literal na natin makikita. Kaya pag tayo inutusan ng Panginoon, wag tayong laban. Wag tayong piling magaling. Hindi tayo katulad ng mga kausap ng Panginoon na akala nila alam na nilang lahat. So tayo yung maging magpapagsako sa Panginoon. Kasi ito alam niyo yung kapag sa isang laro meron. Yung feeling magaling, pero pagka mo naman wala naman ding alam. Nakakasura lang yun, di ka? Isipin niyo pagkagano ng ating attitude sa Panginoon kapag ayaw natin ng kanyang salita. Kapag di ka kumbaga ay hindi magandang tingnan.
Pero nakakatuwa kapag ka ang nagtuturo sa coach o kumbaga ay yung talagang may alam, susunod ka eh. Ang Panginoon hindi yan basta coach. Ang Panginoon ang Panginoon mo. Siya ang iyong sinusundan talaga. Kumbaga dapat kaya mo ginagawa ang isang bagay nito para sa Panginoon. So dapat bilang tayo ay mga anak ng Panginoon, inuutusan tayo maging mapagkasakop. Huwag tayong laban sa salita ng Diyos. Wala tayong walang kasiyahan. Walang tunay na kagalakan sa sinumang pasaway sa Panginoon. Ngayon, kung tayo inuutusan, sumunod tayo. Kasi tayo ay tinuturuan para sa ating sarili. Kumbaga ay para sa ating kabubuti. So, kuman. Yun po. Unang natin makikita ay merong kuman. So, maliwanag po ba? Amen. Nakakasunod po Pasensya na po. Medyo mabilis ako magsalita eh. Hindi ko po alam kung Pero sawa ay alam ko po, mga basic lang ito. Kumbaga ay lagi na natin itong naririnig eh. Sa tagal-tagal na nating nakikinig. Hindi naman laging bago yung talatang ating binabasa. Lagi na natin nakikita yan. Minsan nga, sobrang pamilyar natin, kaya feeling natin, parang alam na natin. Pero minsan may mga bagay, may mga tagpo na kapag nangangaral, kahit super familiar yung talata, mayroong bago kang nalalaman. Kaya importante talaga na tayo maging malapit sa Panginoon. Through His Word, search His Scripture. Ano po? So yan po, una natin makikita. Pangalawa, ay yung pong tinatawag nating confirmation. So sabi po dyan, search the Scripture. Pangalawang sinabi po dyan ay, for you think you have eternal life. So, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan. So, ito po, yung balik tayo sa text natin, doon sa tagpo ng ang Panginoon ay inusig. Sabi dyan, sabi ng Panginoon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan kasi di ka kinukontra siya. Sabi dyan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan. So, dito, makikita natin, itinutuwid sila ng Panginoon eh. Kasi, akala nila kapag sumusunod sila sa kautusan, nagiging matuwid sila. Kumbaga ay sa ating terminology ay yung kaligtasan. Sabi mo, saliksikin niyo ang kasulatan. Ang tinuturo dito Panginoon, aralin niyo ang Bible. Kasi ang akala niyo kapag pagsunod dito meron kayong buhay na walang hanggan. Pero salamat niyo. Ano yung application nito sa atin? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga ngayon ay meron kayong buhay na walang hanggan. So, ano pong gusto i-point natin? Confirmation. Ibig sabihin ay, tiyak mo. Salamat sa Bible, tiyak mo na ikaw ay merong buhay na walang hanggan. Di ba nakakatuwa pong bagay yon? Na ang iyong basihan ng iyong pananampalataya ay ang salita ng Panginoon. Hindi confirm yan. Ano po? Merong tiyak. Kasi doon sa kanila, akala nila pag nasunod din ang kasulatan, meron silang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, saliksikin niyo ang kasulatan. Kasi iniisip niyo na kapag doon sa kasulatan lang, akala niyo meron na kayong buhay na walang hanggan. Pero salamat, nung tayo naligtas, nung tayo nakakailalang tunay sa Panginoon, nalaman natin talaga kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. At salamat dahil yan sa salita ng Panginoon. Dahil yan sa kanyang mga salita. Imagine kung walang Bible, anong basihan ng iyong paniniwala ngayon? Nasaan ka kaya ngayon? Ikaw kaya ay kasama natin dito? O ikaw ay, tangay-tangay din ng mundo? Pero salamat may Bible. Kaya importante po ito. Mahalaga po ito. Saliksikin po natin ito. Kasi dito natin nalaman na tayo pala ay anak ng Panginoon. Na tayo ay palangit. Kaya sabi po ng Romans 10 verse 17, sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig. So, ibig sabihin, yung makinig ka ng salita ng Panginoon, doon nanggagaling pananampalataya. So, salamat, alam mo, na ikaw ay mayroong pananampalataya at ang pananampalataya mong yan ay tunay. Kasi sabi ng Bible ang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, nalaman mo yan dahil ng Bible. Kaya dapat, wag tayong lumayo sa Biblia. Kasi ito yung tamang basihan ng ating paniniwala. Ito yung tamang pamantayan natin sa buhay. Alam natin na tayo ay nasa tamang pananampalataya dahil ng salita ng Panginoon. So, itinuro yan sa atin ng Panginoon.
Kasi yun nga, dyan sa tagpo natin nakita, ang feeling nila, alam nila. Pero salamat tayo. Alam natin tayo nasa tama. Dahil ng Biblia. Yan ay dahil ng salita ng Panginoon. Imagine nga kung walang Bible, at ang iyong panampalataya sa nakalagak, siguro wala na tayo. Pero salamat dahil ng Bible, dahil ng salita ng Panginoon, nandito tayo ngayon. Hindi tayo nagsasayang ng oras, hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Kasi alam natin na ang ating ginagawa ay may kabuluhan. At yan ay dahil ng salita ng Panginoon. Kaya magpasalamat kayo sa salita ng Panginoon. Imagine nyo, dahil dyan, nakakilala sa Panginoon. Kasi kung walang Bible, walang nagturo sa'yo, ay wala ka dito, malamang. Kasi wala naman talagang lalapit sa Panginoon kung maliwan na lang inilapit. At yan nalaman mo dahil ng Panginoon. Maging yung pananampalataya mo, hindi galing sa iyong sarili. Galing yan sa Panginoon. At saan mo nalaman yan? Dahil ng Bible. Dahil tinuro sa iyo ng salita ng Panginoon. Kaya salamat, mayroong Biblia. Ang pananampalataya natin ay tunay dahil ng Biblia. Kasi alam natin yung ating pinapaniwalaan ay nasa Biblia. Kaya anumang ating paniniwalaan na wala sa Biblia, ay atin pong iwaksi na yan, alisin na natin yan. Kasi ang tamang basihan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Panginoon. Kaya dyan pa lang makukonfirm natin talaga. Search the scripture for you think you have eternal life. So saliksikin natin ang kautusan. Kasi dahil dyan, nalaman natin tayo mayroong buhay na walang hanggan. So sana ay maliwanag po yan sa atin. Kasi, kaya i-treasure natin talaga ang salita ng Panginoon. Kasi anumang bagay sa mundo na alam mong mayroong may halaga sa iyo, iniingatan mo yan eh. Kaya ingatan po natin ang salita ng Panginoon. Ano pong sabi ng so John, balik po tayo sa John chapter 5 verse 39. Sabi po doon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yan ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Pero pag tinas nyo, sabi John sa verse 38, at kayo walang salita niya na nanatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampaltaya sa kanyang sinugo. So, ang point po dito ay merong talagang meron din naman nakikinig nung time na yung dito sa tagpong ito. Pero sabi ng Panginoon dito ay wala kayong salita niya na nanatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampaltaya sa kanyang sinugo. So, ang idea po dyan ay hindi lahat nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya mapalad ka kung ikaw ay nakikinig ngayon ng kanyang salita. Ibig sabihin, kasama ka na doon sa mga nanampalataya sa Panginoon. Naniniwala ka na doon sa kanyang sinasabi. Kasi dito, ang inuusig sila hindi maniwala sa Panginoon. Kaya ang sabi sa kanila ng Panginoon, walang salita niya na nanatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampalaya sa kanyang sinugo. So kaya kung tayo ay kasama na ng mga nagsasabing nanampalataya, anak ng Panginoon, ay tayo, sa Biblia tayo, salamat sa Biblia. Dahil ang Biblia ang nagturo sa atin na tayo ay anak ng Diyos. Sana ay maliwanag po sa atin yan. So yun po, At pangatlo, na ating makikita dyan ay, so una, search the scripture. So merong utos ang Panginoon na ibinigay sa atin. At yan ay inutos sa atin dahil alam ng Panginoon na kailangan natin. Pangalawa, dahil ng salita ng Diyos, meron tayong confirmation. Alam natin na tayo ay palangit. Alam natin na tayo ay anak ng Diyos dahil ng sa kanyang salita. Dahil ng Biblia. Kaya mahalagang saliksikin natin ito. Kumbaga, mas mapatunayan natin na tayo ay anak talaga ng Panginoon dahil ng salita ng Panginoon. At pangatlo, yung tinatawag nating commission. Kasi pagdating po ng, balik tayo sa chapter 5, verse 39, ang sabi po dyan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga bagay na iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. So ito po yung kahalagahan ng bakit tayo dapat magsaliksik. Una, utos ng Panginoon. Pangalawa, confirmation, tiyak mo sa iyong sarili. Pangatlo ay meron kang gagawin. So merong commission.
Ang sabi dyan sa English ay, and they are they which testify of me. So, ibig sabihin lang ay, saliksikin mo ang kasulatan sapagkat iniisip niyo na sa mga yan ay meron kayong buhay na walang gan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo sa akin. So, yung makikita po natin dyan, una may command, pangalawa may confirmation, pangatlo merong commission. So, isabihin, bakit importante, bakit mahalaga yung magsaliksik ng kanyang mga sultan? Kasi meron tayong meron tayong goal dito sa mundo. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para sa wala. So, meron tayong purpose. Kasi sabi dyan, nyo, and they are they which testify of me. Ang tinutukoy po dyan ay yung kasulatan. So, ang sabi dyan, at ang mga ito ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, ang Bible po dyan, ang tinutukoy na magpapatotoo tungkol sa Panginoong Jesus. Kasi tayong mga anak ng Diyos, tayo ay tayo iniligtas ng Panginoon para sa isang purpose. At yun ay akayin ng tao palapit sa Kanya. Kaya, tingnan nyo, makikita nyo dyan, commission. Kasi sabi dyan, and they are they which testify of me. Ang tunay na nakakilala sa Panginoon, kumbaga ay yung tunay na anak ng Panginoon ay inuutusan din ng Panginoon na kapag tiyak mo sa iyong sarili, saliksikin mo. Kaya mo, ang isang tao talagang naligtas, dapat may burden talaga siyang mag-akay ng kaluluwa. Kasi bakit? Kasi ang buhay na ito ay hindi lalapit ng tao sa Panginoon. Pero salamat ang Panginoon ay gumagamit ng mga tao para ilapit sa Kanya. At salamat kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa ganyang larangan. Kasi bakit mo? And they are they which testify of me. Ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, paano tayo makakapag-soul winning kung wala tayong alam sa Biblia? So, yun lang po ang gusto nating i-point dito. Bakit tayo inutusan? Kasi, bakit search the scripture? Bakit pinapasaliksik sa atin ang kasulatan? Kasi meron tayong goal dapat. Meron tayo dapat iwin na pangalawa para sa Panginoon. Kasi ito lang naman talaga ang susi para ang tao ay makakilala. Bible lang naman Wala namang ibang librong ginawa na pwedeng makapagbago ng buhay ng tao kundi ang salita ng Panginoon. Kaya napaka-importante na saliksikin natin to, aralin natin ito. Kasi ito yung magdadala sa tao para lumapit sa Panginoon. Kapag ang isang tao ay binago nito, at salamat din ay ikaw ay gagamitin. Kaya minsan, takot na takot tayong mag-soul winning. Kaya takot na takot tayong mag-akay ng kaluluwa. Kasi minsan baka katulad ng una, wala tayong alam sa Biblia. Wala tayong, kumbaga natatakot tayong i-depend yung pananampalataya natin Kasi bakit? Hindi nga tayo nag-aaral. Masakit man yan, pero yan dapat maging bigat sa ating talagang puso. Na baka kaya wala akong nadadala sa Panginoon kasi baka wala pa talaga akong alam. Bakit wala tayong alam? Hindi man pwedeng bakit wala lang. Kasi baka wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Kasi inuutusan na tayo Ang kulang na lang talaga sa atin ay sumunod. Pero nagmamatigas pa tayo. Kala natin, alam na natin lahat. Pero pagka naman dumating na tayo sa point na gano'n, na kapag tinesting ng Panginoon, paano mo ipaglalaban ng iyong paniniwala, wala tayong may sagot. Kasi nga, kulang tayo sa pagsasaliksik. Kulang tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya ang sabi dyan, and they are they which testify of me. So itong salita ng Panginoon lang ang kailangan ng tao. So tayo ay ang dami nating gustong inihit sa buhay. Pero yung mga bagay na yan ay sa tingin mo makakapag-akay ng tao para palapit sa Panginoon. Minsan nga nagiging nagiging dahilan pa para tayo matisod sa iyo. Pero kapag ang inaral mo ay salita ng Panginoon, sigurado ako, kasi pangako ng Panginoon kapag ang isang tao ay malapit sa salita ng Panginoon, tiyak may maakay siya. Kaya kung tayo nananalangin tayo magbunga sa Panginoon, maging malapit tayo sa kanyang mga salita. Aralin natin ang Bible. Kasi ito yung ito lang yung magdadala sa tao para manampalataya sa Panginoon. Kaya importante po yan na ang kanyang mga salita ay huwag nating pababayaan. Kumbaga ay ito yung i-share natin sa ating buhay. Kasi pagkatapos nitong ating pag-aaral na to,
baka dadating na makakalimutan na natin ito. Pero sana ang panalangin natin dapat ay mas lumalim tayo sa pagkakilala sa salita ng Panginoon. Kasi meron tayong misyon. Meron tayong dapat patutuhanan. Meron tayong goal sa buhay. At yan ay ang magpakilala, magpatotoo tungkol sa ginawa ng Panginoon. So, kumbaga, ay dapat malapit tayo sa Panginoon. Kasi kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15, sabi po doon, First Peter chapter 3 verse 15. Sabi po dyan, kundi inyong aring banal si Kristo, na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo sa katwiran. So, kaya sana ito yung ating prayer lagi. Dapat lagi tayong handa sa pagsagot. At yan ay mangyayari talaga sa atin yan kung tayo ay malapit sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Kung tayo nagsasaliksik, kung tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Kasi, minsan, yun nga, hindi tayo makakay dahil minsan wala tayong alam eh. Pero sana wag nating, sana burden sa atin yan. Na sana hindi dapat laging tayong walang alam. Kung paano tayo ay nag-desire na maraming malaman dito sa mundo, dapat mas i-desire natin na may mas malaman tayo tungkol kay Kristo. Kasi ang pinaka kumbaga ay pinaka center o kumbaga yung pinaka bakit tayo iniligtas ng Panginoon ay para mag-akin ng kaluluwa. Kasi ang tunay na dahilan niyan ay akayin ng tao kay Kristo. At yun ay kapag ang isang tao ay mayroong alam sa salita ng Panginoon. So hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon kapag wala ka talagang alam. At sana, hindi dapat sa atin yan. Ang isang tunay na anak, ang isang tunay kumbaga, ang isang tunay na anak ng Panginoon, dapat nagdi-desire. Kasi ang isang taong nananakbo, may ginugol yan eh. Hindi yan, kumbaga, nakapokus yan. Ngayon, gusto mong ikaw ay, kumbaga, pagpalain ng Panginoon, ay dapat maging masunurin ka. At yan ay nakabase kapag ikaw ay malapit sa salita ng Panginoon. Kaya saliksikin natin ang kasulatan. Ang kasulatan ang siyang kailangan natin. At itong kailangan ng tao, hindi yung kung ano-ano. Minsan ang tao tayo ay nabibisi sa maraming bagay eh. Yun nga, naulit ka kanina. Pero dapat ating tanungin, ito ba'y may value talaga sa akin? Ito ba'y makakatulong sa aking buhay espiritual? Ito ba'y makakapagpalapit lalo sa akin sa Panginoon? Kapag hindi, ating iwanan at ang ating hanapin ay ang salita ng Panginoon. Kasi ito naman ang kailangan talaga natin eh. Kasi ito yung lahat ng ating desire temporary. Pero tatandaan nyo, ang salita ng Panginoon ay pangwalang hanggan. Kumbaga, lahat ng bagay na ginagawa natin dito, pagdating sa langit, walang kwenta yan. Pero yung alam mo, yung iyong alam patungkol sa salita ng Panginoon, yun yung mapapakinabangan mo doon pagdating sa walang hanggan. Yun yung iti-treasure natin doon. Kaya kapag dito sa lupa, wala kang alam, kalungkot, baka pagdating mo doon sa langit, wala ka ding alam. At sana, i-desire natin talaga natin yan. So, yun, ganun yung gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Na ang Panginoon ay, bakit inuutusan tayo? Bakit pinapasaliksik sa atin ng kasusan? Kasi mahalaga. Kasi alam niya ang kailangan natin. Kasi alam niyang tayo tamad. Kaya dapat tayo magsipag sa Panginoon. Kumbaga ay mas dublihin natin yung pag-aaral natin pagdating sa salita ng Panginoon para hindi tayo walang alam. Pangalawa, confirmation ay meron tayong alam natin dahil sa salita ng Panginoon tayo ay palangit. Kumbaga ay pasalamat natin sa Panginoon. Merong Bible. Nakakaila tayo sa Panginoon. At yan ay magbubunga ng iyong pagkaalam sa Biblia na ikaw ay ligtas. Kailangan mo rin mag-akay ng kaluluwa. At para ikaw makaakay, kailangan meron ka ding alam sa salita ng Panginoon. Kaya importante, searching the scripture. For you think you have eternal life, and they are they which testify of me. So sana po, sa maikli nating napag-aralang ito, alam ko, basic na basic po ito sa atin. Lagi natin napakainig. Pero ang hamon po sa atin,
anak ka ng Diyos. So ikaw, dapat meron kang desire talagang palalimin ang iyong relasyon sa iyong tagapagligtas. At paano lalalim yan? Sa pamagitan ng kanyang mga salita. So doon lang tayo mag-stay. Doon lang tayo kasi ito yung talagang kailangan natin sa ating buhay. Ano? So tayo, sana po ay napagpala tayo ng ating pong napag-aralan ngayong gabi. Tayo po ay mag-pray, tayo manalangin.